Bago ang lahat, bago ang lahat ng linya-linya shirts na irereto ko sa inyo ngayon. Para sa mga tanong natin sa buhay, kape ang sagot. Para sa cat lovers na lumalangoy na sa dami ng alaga, meaningful. Para sa mga certified kalad ka rin, nahatak lang dito. Ang good news pa, lahat ng bestsellers namin lagi nang may available size. Kaya fellow 22s, for witty and relatable shirts, shop na sa linyalinya.ph. We ship worldwide. We will do the work. We'll put in the hours. Andun, malayo pa. But you don't perceive that as a threat? Go. No problem. That's nice. And once we build enough strength, we could really mount something, a real challenge against this dominance of the dynasties. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili basta To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. Kasama natin ngayon isang labor leader, lawyer at political figure. Malamang nakita nyo na siya sa telebisyon, sa online, sa mga debate, nag-aapoy na mga debate kung saan karamihan sa kanyang mga nakakaharap, naiiwang tulala. Ano? Matalas, matalino, matapang si Attorney Luke Espiritu. Boom! Magandang umaga, Ali, at maraming salamat na naimbitahan niyo ako sa inyong program. 3 years ago, naimbitahan ako sa program ng isang matalik niyong kaibigan, sila Jim at saka si Sam. Opo. Kaya maligayang pagbabalik, Attorney Luke. Ano? Ako naman po ang makakaharap nyo ngayon. So sa mga nakikinig, na-interview na rin po si Attorney Luke ni Jim and Sab 3 years ago, nung una nyo pong 3 years, yes, 2022. pagtakbo. And ngayon po, dito naman ngayon. So, kumusta, Attorney Luke? Nakapagkape na po ba kayo? Masarap tong kape na binigay niyo sa akin, kaso bawal ilagay ang label, no? Iba-iba to, wag to. Ha? Ang dapat kasi na kape na iniinom nila, Attorney Luke, yung kape-kape, kaso hindi lang available ngayon. Meron kami nun eh. Yun yung sa inyo. Pero, kumusta, Attorney Luke? Ano ba? Umaga, yan ang routine nyo? Umiinom kayo ng kape? Oo, sa gabi, syempre, beer. Pagdating sa umaga, kape. Pero minsan nalilito na rin ako eh. Minsan sa umaga, beer eh. Tapos pagdating sa gabi, para wag antukin, kape. Ang ganda. Kaya either or, okay lang sa akin. Either or. Wag lang ipaghalo. Wag lang ipaghalo. Iba yan, iba. Iba yun. Medyo matindi na ang effect nun. Sa tiyan ng balik Oo, yan. sa isa tiyan ng balik eh. Sa tiyan ng balik. Pero Attorney Luke, sigurado napaka-busy nyo itong mga nakaraang araw. Pero kanina umaga, pagising nyo, anong unang dumapo sa isip nyo? Siyempre yung programa mo. Ay, Sabi ko, ano kaya ang klaseng tao si Al? Siya ba ay isang mabuting tao? At na-confirm ko naman ay mabuti kang tao. ay talaga ba? Oo. Naku. O hindi tulad ng mga tumatakbo sa atin mga masasamang tao. Dapat tumakbo ka rin, Senador Balacan. Kasi maraming mabubuting tao ngayon na nagko-contest sa political power. Naku, Attorney, parang nabalik nyo agad sa akin. Pero, salamat, Attorney, na naisip nyo linya-linya show. Oo, syempre. Pero, ang hirap din tanggalin sa isip ng mga sinasabi ng mga masasamang tumatakbo. Hindi sila natatanggal sa isip ko. Hindi, nandiyan. Araw-araw iniisip ko sila. Araw-araw gusto kong isipin paano sila puksain sa ating lipunan. Every day, every minute. Even when I sleep. I even dream of them. Even when I sleep. Grabe. Oh. So, itong masasamang tao na tumatakbo, Attorney Luke, sa umaga, nagkakape sila sa isip nyo, at sa gabi, nagiinuman sila dyan. Oo, yung itsura nila, gusto kong ma-imagine. Diba? Ang itsura nila. Kaya tinatanong ng lahat, bakit ka ba parating ganit yan? Ganun ang effect sa akin ng political dynasties Oo. Ewan ko, hindi naman ako pwedeng tatawa. Kung sabay, nakakatawa rin naman sila minsan. Kahit hindi nagpapatawa si Robin Padilla, natatawa ako sa kanya. Kahit hindi siya nagpapatawa. Kumakanta nga, nakakatawa no? Oo. Si Bato de la Rosa, alam mo naman ang kasabihan, di ba? Huwag kang magpatawa kung hindi ka naman kalbo. Kalbo siya, di nakakatawa rin siya. Di ba? So, matapapatawa rin, pero kadalasan kasi medyo naririndi na rin tayo. Minsan hindi na nakaka-amuse hindi na nakaka-amuse. Tingnan mo naman ang interviews ng mga ng mga pinagsasabi.
Kamakailan lang meron akong napakinggang interview. Ang galing talaga eh. Ang galing na hindi mo alam kung tatawa ka, magagalit ka, matutuwa ka, iiyak ka eh. Yung isang senatorial candidate na nagsabing, ba't daw siya gagawa ng batas? Senatorial candidate, hindi niya alam na ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas. Sabi niya, ang dami naman daw batas ah. So tatakbo siyang senador para wag gumawa ng batas. Ewan ko sino bang pangalan nun. Hindi ko maalala sir eh, pero palagay ko pero maganda, di ba maganda yung advocacy niya na magpa-mudmud ng mga jacket? Pamudmud ng mga jacket. Basta bigyan niya na yung jacket, lagyan niya ng aking pangalan. Look forward tayo. na jacket. Yan. Okay tayo dyan. Baka pwede ko siya i-consider na mabuting tao for that. Diba? Pero Attorney Luke, malamig daw kasi sa Senado eh. Baka kailangan ng pampainit ng konti ng mga senador. Parati naman ako naka-jacket. Alam nyo ba, Che Guevara jacket yan. Ay, ang diba? ganda na. Oo, kasi alam mo si Che Guevara, isang revolusyonaryo, lumapalaban. Makapasok lang tayo dyan. Gagawin nating game changer ang ating presence dyan. Yun, grabe. Mainit agad na ating usap kay Attorney Luke. Pero Attorney Luke, para lang magandang pagkakataon to na mas makilala ka namin. Ay, sabi ko nga, marami nang nakakapanood sa'yo, sa mga debate nyo, kung paano nyo inaapoyan yung mga yan. At kami, tuwang-tuwa kami. Pero magandang pagkakataon na mas makilala namin kayo. No? Saan nga po ba kayo pinanganak, Attorney, at saan po kayo lumaki? Ilonggo ko. So, hindi lang nakikita ang pagiging Ilonggo ko pagka nagsasalita akong galit. Pero sa totoo lang, malambing naman talagang Ilonggo. Yan. Malambing. Kasabot ka man mag-Ilonggo? Bisaya? Bisaya yan. Cebuano. Sabot ba nga, no? Makasulti ko, makasabot Sultik ba? Cebuano. Ay, okay. Pagka Ilonggo naman, malambing dapat ang salita. Halimbawa, yung sinabi mo, nakakaintindi ka ba o kaya nakakapagsalita? Sasabihin namin, makaintindi man ko kag makambal. Makaintindi at Makaintindi makambal. ko kag makambal ya. May mga ya. May gid, bla. Yung mga words na ini-insert namin bilang Ilonggo, na it makes it more sing-song. Diba? Ano yan, Attorney Luke? Lumaki ako sa sing-song na yan. Kasi nanay ko po ay Ilongga. Ilongga ba? So, Ilonggo rin po ako. Hindi ka natutong mag-Ilonggo. Ano lang po, yung mga words lang po na paggalit yung nanay ko. Malilito ka doon. Malilito ka doon kasi akala mo nilalambing ka, yung pala iba na yung ibig sabihin. Halimbawa, sabihin sa'yo ng Ilonggo, gusto mo bununta ka? Gising-gising ka, di ba? Pero alam mo ibig sabihin nun? Sasaksakin ka daw niya eh. Di ba? Ang ganda ng pagkakasabi, no? At least maganda pagkakasabi. Kaya nga, buti na lang, hindi Ilonggo yung debate namin ni Larry Gadon. Kasi imaginein mo yun kung Ilonggo, di ba? Kasi anong sabi ko sa kanya? 3,257 ang pinatay nung panahon ni Marcos. 35,000 ang torture. Tapos ininterrupt niya ako, it's my time, wag kang bastos. Di ba? Bardagulan eh. Imagine mo kung Ilonggo yun. Pilabalaging patay ni Marcos kay 3,257. Tapos 35,000 ang gin-torture. Tapos ininterrupt niya ako, hindi ba lang magbinastos sports? Oras ko pa gano'n. Baka akala niya, hindi ko siya binabardagul eh. Di ba? Kaya medyo buti hindi ka na dito sa nanay mo. Kaya, akala ko actually, Attorney, na talagang lambing. Ayun pala, pagtanda ko na lang. May palo na. Binabardagul lang. Pero yun, Attorney, wow, Ilonggo po pala kayo. So, Ilonggo rin ng family namin. Yung nanay ko po. So, kayo naman po sa, Bacolod po? Bacolod. Bacolod po kayo. Iloilo naman. Yan, ibang klaseng Ilonggo yan. Yung levels ng tindi, ng yaman sa Bacolod. Alam mo bakit? Anong kasabihan namin? Ginapiko, ginapala ang kwarta. Alam mo ibig sabihin nun? Parang pinapala lang yung pera daw doon sa Bacolod. Ngayon, baliktad na eh. Ang piko at ang pala, kinakwarta. Kasi sa sobrang gutom. Binibenta na. Binibenta na. Grabe. Iba na ngayon ang sitwasyon. Oo nga, no? Bacolod ang dati, tama ba? Dating Queen City of the South ba? Hindi ko alam na may ganun pala yun. Hindi, Iloilo pala before. And then naging Cebu. And hindi ko alam. Correct nyo na lang ako sa mga nanonood dyan. Baka madali tayo. Pero, Iloilo naman kami, Attorney. Kayo po, Bacolod. Bacolod. Gagaling ko lang din sa Bacolod kailan. Ibang-iba na rin. So, doon kayo lumaki, Attorney. And then, kailan kayo napunta ng Maynila? Magandang kwento yan, Ali. Alam mo ba? Ewan ko, hindi ka pa pinanganak nun. Merong show sa
sa TV noon, that's entertainment. Lahat ng mga artista, lahat ng mga... Naabutan ko yan, attorney. Naabutan mo ba yan? Si Kuya Crush ko Germ. si Cheryl Cruz. Oo, nung time na yon, 11 years old ako. Bakasyon lang talaga ang pinunta ko sa Maynila. Tapos naisip ko, gusto kong ma-meet si Cheryl Cruz. Kung bumalik ako sa Bacolod, hindi ko yan makikita. So, nakumbinsi ko yung magulang ko na ipasok na, Lasal Bacolod ako ipasok ako sa Lasal Green Hills. So, grade 6, grade 7, Lasal Green Hills na ako. Tapos, 30 plus years, hindi ko pa nakita anino ni Cheryl Cruz. Ang maganda dito, Attorney Luke, listener natin at viewer natin si Miss Cheryl Cruz. Oo. Miss Cheryl Cruz, nakikinig ba't nanonood ka ba ngayon? Kailangan niya na makita ni Attorney Oh, Luke. imaginein mo, 'di ba? Hindi ako bumalik ng Bacolod. 'Di ba? Gusto ko lang makita si Cheryl Cruz. Umabot na ako 50 anyos na ako ni Anino, hindi ko pa nakita eh. Something to look forward yan, Attorney. Ganun ba? Ayos ba yan, ayos ba yan? O, baka si Cheryl, kung di si Cheryl Cruz, baka si Sunshine na lang. Attorney. Mas bata yun eh. Mas bata pa si Sunshine. Mas bata yun. At saka parang Medyo may iba na matanda. ata rin siyang kasama lagi ngayon. Medyo baka mamatay tayo na. Ha? Baka maano, ayoko baka nang... mameligro tayo. Oo, ayoko nang dugtungan. Marami ako naiisip na hirit eh, pero wag na. Pero, so, si Cheryl Cruz na nagpapunta sa inyo dito, Oo. nag-aral kayo sa Lasal Green Hills, and then, ano na po ang naging journey ninyo sa pag-aaral ninyo? Pagkatapos ko maglasal, nag-Ateneo ako. Kaya maganda, di ba? Ha? Lasal, tapos Ateneo. Kaya ang eskwelahan ko, Ateneo de Lasal eh. Di ba? Kaya pala attorney, green at blue. Ito black ito eh. Ito black, ito Oo. blue. Ayan, blue, tama. Oo. So, grade school, Lasal, nag-Ateneo, all the way na yan, until law school, except for that 1 year na nagseminaryo. Nagseminaryo. Gusto ko maging pare. Ay, Nung grabe. bata ako. Gusto ko maging pare. Nagseminaryo ko sa Salesians. So, doon boss ko rin yun. For 1 year. Tapos, naisip ko, gusto kong lumipat sa Jesuit kasi formed ako ng Jesuits eh. So, nag-try ako sa Jesuits. Nag-exam ako. Emotional maturity na exam. Ibang klaseng exam eh. So, bumagsak ako. Hindi ako tinanggap ng Jesuit. Medyo immature pa ako kasi fresh out of high school eh. Okay. So, ang sabi ng mga Jesuita sa akin, mag-college ka muna. Tingnan mo muna ang mundo kasi masyado kong idealistic eh, very religious. Mag-college ka, tingnan mo mundo, experiencein mo ang mundo. So, yun ang ginawa ko. Nag-college ako sa Ateneo, tinignan ko ang mundo, in-experience ko ang mundo. Masarap pala ang mundo. Kaya hindi na ako bumalik. Hindi na ako bumalik, hindi na ako nagseminaryo ulit. Okay. Parang, at least sinubok nyo, pero dahil, sabi, danasin mo ang mundo. Yan, term natin na, danasin masarap mo. pala. Masarap pala, dito na lang ako. Wala na. Ayoko na magpare. Kaya rin pala nila ginagawa yun. Para pag nagustuhan mo, diyan ka na lang. Diyan ka na lang. Pero pag, Kasi mahirap naman magpari ka, tapos later on mo pa gustong danasin ang mundo, patay tayo dyan. delikado yan. Oo. Alam ko maraming ganun. Nagpari na muna, tapos dinanas ang mundo. Marami na tayo naisip. Huwag na natin pag-usapan yan. No? Marami rin ako naisip. Pero sige. So, kakaiba, no? From Bacolod. Tapos, dahil kay Cheryl Cruz, pumunta kayo ng Lasal, Green Hills, and then nag-Ateneo naman kayo, and then nag-law school kayo. Paano naman ang nag-compel sa inyong mag-law? Ang tatay ko lawyer eh. Siyempre, influence ng parents lawyer. mo rin yun, di ba? Lawyer. So, wala naman ako ibang nakitang profesyon na pwede sa akin, kundi pare or lawyer. Yun lang ang inisip ko talaga nung bata ko. Either pare ka o abogado ka. Hindi ko nga alam, magpupolitiko ako eh. Parang bigla na lang at saka magiging aktivista. Yun yung medyo unexpected twist. Yun, ang tatanong ko next, Attorney Luke, no? Ano yung nag-inspire sa inyo maging labor lawyer at labor rights activist? Meron ba kayong naaalalang specific moment na nung nangyari yun, parang tinula kayo sa landas na to? Or kabit-kabit o sangasangang karanasan ba siya na nagdala sa inyo? Oo, tama ka doon. Medyo simula ng bata ako kasi ako ay pinanganak nung kasagsagan ng martial law. So bata pa ako nung time ng rehimen ni Marcos. Tapos nakikita mo yung movement para alisin ang diktador. Inspired ka rin by that movement. Lumaki ka ng ganun eh. Nakikita mo yung sights ng
people in protest, 'di ba? And sounds of protest. And yung hope na mabago natin ang ating sistema, kakaroon tayo ng mas maayos na lipunan, mas pantay. So lahat yan sa isang bata nung time ko. Yan lahat ang realidad ko. In fact, nung time na yon, hindi ko ma-imagine na darating ang panahon na marireverse lahat yan at magiging hero si Marcos. Kasi in my generation, klaro yun na si Marcos ay masama. Siya ay diktador, human rights violator. At lahat nagpo-protesta sa kanya. Buong Pilipinas eh. Ibang mundo yung panahon na yun eh. Parang alien ang mundo ngayon. Well, at that time, I would not have imagined. So, yan yung mga influences ko. Na although hindi ko naisip na magiging aktivista ako, pero I had it in me already. So, lawyer na ako eh. Nung umalis ako sa law firm in order to join the mass movement, I gave up a career in a law firm and I joined the mass movement. So, from there, I came into the conclusion na hindi magbabago ang lipunan kung hindi lumakas ang kilusang manggagawa. So I joined the labor movement precisely para magkaroon tayo ng puwersa na baguhin ang lipunan. Kasi ang pagbabago ng lipunan, hindi lang katang-isip yan. It involves forces to do that eh. So it involves warm bodies. Sino ngayon ang warm bodies? Sino yung ating army, kumbaga, in order to change society? And historically, it has been the workers' movement. And yan ang aking pangarap, may lumakas ang workers movement kasi pag lumakas ang workers movement, yan ang pinaka-consistent sa lahat ng kailangan pagbabago sa lipunan. Kung malakas ang workers movement, yan ang pangwasak natin ng political dynasty. Diba? Kasi pag malakas ang workers movement, iba yan, iba. So parang yung galing sa mga personal yung karanasan dahil dumaan kayo sa batas militar, sa martial, panahon ng martial law. No? So nakita nyo yung mga problema na yun at nakita nyo rin na based sa kasaysayan ay yung puwersa nga ay nanggagaling sa manggagawa. Yes, sa correct martial. yan. Oo. Alam mo, lahat ng mga na-enjoy nating treatment ng buong lipunan na mas makatao or mas humane, all of those were not given as a gift. Okay? All of those have been a product of struggle. So dati ang lipunan natin medyo masahol, barbaric. Ang mga manggagawa ay pinapatrabaho ng more than 8 hours, 16 hours, mga ganyan. Tapos ang sahod ay mababa. Di ba? Mayroong novel nga yan, di ba? Yung Oliver Twist. And that explains kung ano yung lipunan dati, na kung gaano ka barbaric. Even yung time na yon, kapitalismo na pero bumalik sa slave type of exploitation. Yung mga plantation owners dun sa North America, sa Caribbean, sa South America, plantation owners that are producing under a capitalist type of a setup, they do so by extracting the most out of the workers, by enslaving them, walang bayad-bayad, di ba? Tapos cruel and dehumanizing ang conditions. Doon nagsimula ang kapitalismo. And in that history of capitalism, nag-struggle ang workers na ipanalo ang iba't ibang mga laban. Halimbawa, yung 8-hour workday. Nag-i-enjoy tayo ngayon na ang trabaho ay 8 hours. Pero hindi yan binigay na parang biyaya, nga kusa. Nakibaka mga workers dyan. Merong mga namatay. Halimbawa, doon sa Haymarket incident. And it became a worldwide movement, ang 8-hour workday. At naipanalo yan, naging standard sa buong mundo. And together with the 8-hour workday, yung karapatan mag-organisa ng mga workers, magkaroon ng rest day, then kabit-kabit yan, overtime pay. So, ang naging resulta, itong once barbaric and dehumanizing system na pinagsimula ng kapitalismo, it became more humane. Diba? It became more humane. There were the mga ordinaryong mamamayan nagkaroon ng rights, even democratic rights come from those struggles. So, sa panahon ngayon na bumabalik na naman tayo sa panibagong yugto ng barbarismo, kung titingnan mo lang ang mga nasa Malacanang, sila Duterte at ang Senado natin, really barbaric people, really barbarians, walang culture, bastos, pumapatay, pinapalakpakan ng patayan, ang pagbabastos sa kababaihan, ang plunder ay parang normalized na, ginagawang national budget, ang systemic plunder, yan ay nasa national budget natin, ginagawang batas, ang impunity, like the anti-terror law. We are experiencing a new wave of barbarism na
ang panglaban natin dyan ay malakas na workers' movement. And that's why I am in the labor movement. Not because I only want wage, not because I only wish for contractualization to stop. These are very important things. But other than that, or not really other than that, but in addition to that, we really need a class force. We need a political force para wasakin itong mga dynastiyang ito at mga corrupt, plunderer, at saka mamamatay tao na ito. At magkaroon ng more democratic space, magkakaroon ng more rights, magbabago ang ating sistema. Diba? So parang basagin niya yung barbarismo na Attorney Luke, parang sabi mo nga, nadatnan mo na noon nung martial law, batas militar, then parang bumalik ulit sa ganun ngayon. Or worse, even worse. Even Kasi worse. at least, nung panahon na ni Marcos, isang tao, isang barbaro sa Malacanang, ang arch barbaro or barbaric tao, tapos mga galamay niya, mga militar. Ngayon, decentralized Maraming mga barbaro, magnanakaw, plunderer, at killer. Nakakatawa dito sa bansa natin Like, these values of these barbarians, values that, treats of human rights as if it's garbage, and yung mga lingwahe na lang na tulad nung kay Duterte na bastos and treats of human life as nothing, expendable. Tapos yung mga diskurso nila na hindi umaabot sa mga substantial na mga issues. Batuhan lang sila, mudslinging. Si Bongbong Marcos, tagabili daw ng suka. Si Duterte naman, dapat patayin na lang ang 15 senador para makapasok sa lahat. These are the type of discourse na pinapalaganap nila. Tapos langkapan mo pa ng mga artista, tulad ni Robin Padilla na sa Senate hearing ay nagsusuklay lang ng kanyang bigote. Lalangkapan mo pa kay Willie Rebillame na hindi niya yata alam anong trabaho ng senador at mismong paggagawa ng batas ay para sa kanya ay hindi niya gagawin. At ang trabaho ng isang senador ay mamudmod ng ayuda. Tapos yung si Willie Rebillame na yan, hindi ko pa nakakalimutan, Willie Rebillame, yung stampede dito sa Ultra. Nakagagawan mo, ang daming namatay, dapat nasisingil ka pa dyan. Diba? So, yan ngayon ang klase ng mga leaders na meron tayo, dadalhin talaga tayo sa lusak na ito. And it's really alarming. It's really alarming. So, I stick it out with the labor movement. Doon ako nagagamble in order to change our society. Changing our society does not only involve or entail leaders to run in elections at ipapasakamay natin sa mga mabubuting kandidato. It really needs a movement. Diba? It really needs a movement na workers ang backbone. Wow, grabe. I mean, dami ko notes. Pero yung labor movement to change the society, tumatak din sa akin na Attorney Luke yung sinabi nyo na batay sa kasaysayan, yung mga pinaglaban na mga karapatan ng mga workers ay hindi binigay ng kusa. Yes, hindi. Thus, kailangan talagang ipinaglalaban ito. Kasi syempre, may mentality yung mga Pilipino, Attorney Luke. May mga iba na sinasabi syempre na kapag mga aktivista, parang puro reklamo, tumulong na lang kayo. Ganyan ang iniisip nila, Parang pakiramdam nila, kinukuyog lang yung sistema at saka parang nanggugulo. So, ang ganda na binanggit nyo na kinailangan ng ganong klaseng puwersa at paglaban para maabot yung mga karapatan na nakakatawa kasi yung mga mismong nagsasabi nun ay sila yung nag-e-enjoy nung mga pinaglaban na yun. Pero ano sa tingin nyo, Attorney Luke, bakit kaya ganun pa rin yung pananaw ng mga Pilipino, ng ibang mga Pilipino pa rin pagdating sa sa kunyari pakikibaka, paglaban sa mga karapatang pantao, karapatan ng mga laborers, mismong mga ibang nasa sektor din na yan, ay ang pananaw nila ay again nanggugulo instead na nilalabanan. Classic na pananaw ng isang alipin yan, Kasi ang alipin, na walang pag-asa na siya'y makalaya sa kanyang pag-alipin,
ang kanyang defense mechanism. Psychological yan eh. Ang defense mechanism mo, pagkaalipin ka na wala kang nakikitang paraan na palayain ang sarili mo, ang defense mechanism mo ay yakapin mo yung iyong pagkaalipin. Gagawin mo siyang positive sa utak mo. Isispin mo siya, ang oppression sa iyo, gawin mong positive. Di ba? At kakampihan mo yung oppressor mo. Mamahalin mo yung oppressor mo. So, sa Pilipinas na tayo'y inaalipin ng mga maraming oppressor, di ba? Ng mga political dynasties na yan, ang classic na reaction nung mga nagsasuffer mismo sa rule ng mga political dynasties ay mahalin ang mga dynasties. Yan ang tinatawag sa mga psychological journals or papers na Stockholm Syndrome. Ironically, when you are taken hostage, at maraming mga instances yan. Halimbawa yung kay Patty Hearst na kinidnap ng Symbionese Liberation Army na tinatawag na naka-experience siya ng Stockholm Syndrome na sumama siya sa kanyang mga captors. So sa hostage situation na ganyan, na wala kang chance na makalaya, nag-identify ka doon sa naggapos sa'yo. So ganun din ang Pilipinas, meron tayong social or society-wide na Stockholm Syndrome that we side with the oppressed. We embrace our own chains. Merong ganyan din na example or paliwanag si Malcolm X nung panahon. Sabi niya may dalawang slaves. Sabi niya, dalawang Negro, kasi mga Negro nung panahon, sa kanila ay slaves eh. At inaapi. Diba? There are the house Negro and the field Negro. Sabi niya, mga field Negro, galit yun sa oppressor nila. Ang house Negro ay love nila ang kanilang oppressor. So marami dito sa Pilipinas, mga house Negro. Alam mo yung isa sa mga reasons kung bakit ganyan, kasi gawa rin niya ng kahinaan ng mass movement. Bagsak din ang labor movement eh. Kaya hindi nakakita ng hope ang mga aping kababayan natin na malabanan ang mga nangaapi. Kaya sasama sila sa oppressor. Pero once na lumakas ang labor movement, lumakas ang resistance, magkakaroon ng confidence ang alipin na, teka, meron chance na lumaya ako. Dahil malakas ang chance ng mga kumikilos sa paglaya, magkakampihan yan doon. That you will experience that in times of revolutionary upsurge. Hintayin nyo kapag magkaroon ng revolutionary upsurge, kung yung mga ganyang view and opinion about activism ay magiging dominant. Like in the Marcos years. I have seen the Marcos years. Di ba? Dahil revolutionary upsurge yun, lahat ay lumalaban, walang ganung opinion. At that time, sinabi ng isang kumikilos nung panahon na yon, sabi niya sa akin, kabataan siya nung panahon na yun eh. Alam mo, nung panahon ni Marcos, kapag kabataan ka, hindi pwedeng hindi ka aktivista. Kasi sabi niya, kapag hindi ka aktivista nung time na yon, ang ibig sabihin nun, loser ka. Ibig sabihin, wala kang social circles, walang pumapansin sa'yo, di ba, nung time na yon. Kasi lahat, who's who, in the youth movement ay, in one way or another, ay kumikilos. Bakit? Kasi revolutionary upsurge, di ba? So, hindi ka makaka-experience ng Stockholm Syndrome dahil ang magiging dominant na idea is kaya nating baguhin to. Dahil malakas ang kilosan. Kaya nating baguhin. Kaya na-imagine ko kung bakit ganyan si Larry Gadon nung time na yon. Kasi pro-Marcos na siya nung time na yon eh. So, ibig sabihin, loser siya nung time na yon. Diba? Kaya ngayon, bumabawi. Diba? Totoo. Wow, grabe ako. Ang dami kong natututuhan. Parang mas naiintindihan ko rin ngayon. No? Parang hindi siya simplistic eh. No? Naisipin lang na yung mga Pilipinong nagiging ganun yung pananaw ay magagalit ka na lang din agad sa kanila. Parang may history na nagpapaliwanag kung bakit ganun ang naging pananaw or pagkilos nila no sa It's really out of the general feeling of hopelessness and desperation. Yeah. Which the political dynasties have really put or drilled into the minds of everyone. They have drilled into the minds of everyone na wala kayong magagawa sa amin. Mananalo kami kahit kami ay corrupt, magnanakaw at mamamatay tao.
And this line na mananalo at mananalo sila, yan din ang ine-echo ng mga alipin. Nakikita ko yan sa mga comments eh. Diba? Na kami, we speak the truth, we fight against oppression, parang may kinukutya kami. Di ba? Hindi ka naman mananalo eh. Buti pa barangay tanod ang takbuhin mo. And these are people that are also oppressed under the dynasties. So they actually echo the bravado of the political dynasties. They identify with the oppressor. And they celebrate the victory of the oppressor. Na sila pa rin at sila ang mananalo. Si kasamaan at kadiliman pa rin ang mananalo. Kayong mga kumukontra dyan, puro kayo talunan, magbarangay tanod na lang kayo. That's a common refrain from hindi from the dynasties themselves, but from those who support them na mga apirin. Diba? So, makikita mo na itong kaisipan na ito, itong mga pagmamak at arrogance na ito, actually, these are ideas drilled into the brains by those who oppress us, and which we echo. We echo because as slaves sa lipunang ito na walang pag-asa, we feel that we have to embrace and echo and reflect our oppressors. Tatanong ko pa naman sana, Attorney Lu, kung tinatablan pa ba kayo ng mga ganong komento o mga nagsasabi na hindi naman kayo mananalo eh. Itong mga kalaban nyo, ang lalakas nitong mga to, kilala sila, nasa top sila ng surveys. Anong tumatakbo sa isip nyo kapag sinasabihan kayo ng ganon? Unang-una, siyempre expected ko na yung ganong behavior sa mga alipin, ano? Na gusto rin natin palayain. Actually, gusto rin natin palayain sila sa ganong kaisipan. Because they actually serve the interest of our oppressor, of the dynasties, of these clowns in government. They serve the interest of these people na sinusukan natin, di ba? So sila mismo gusto kong baguhin, di ba? Pero ibig sabihin, gusto kong i-build ang forces. Hindi naman to about me. My running is just one part of it. Another part of it is actually to gather all together yung nakalaya na sa ganung kaisipan. Di ba? Marami rin naman yun eh. Ang ating politika ay hindi lang nade-divide sa kadiliman at kasamaan. Well, that's the dominant view na gustong mismong i-drill sa ating utak ng mga dynasties, di ba? Gustong i-drill sa ating utak that politics in this country is simply a choice between Marcos or Duterte. And it is futile that you do not join the bandwagon of choosing either Marcos or Duterte. It is futile to look for alternatives. Gusto nilang ipakita na yun lang ang dichotomy sa Pilipinas. Pero nakakatawa kasi it's not true. Because hindi naman tayo dito singaw. Di ba? Yung mga galit sa both Marcos at Duterte, ano yan? Singaw? Ano yan? Anomaly? Pero ang dami nun. Di ba? Kabataan, like you. Na hindi tinatanggap ang false dichotomy na yan. Yung mga maraming mga nagalit na kay Marcos dahil nabudol-budol sila pero ayaw din nila kay Duterte. Yung mga galit kay Duterte pero ayaw din nila kay Marcos na mula sa masang Pilipino. Di ba? Wala lang tayong trolls, di ba? Sila kasi may trolls eh. Pero those forces are existing in our society. And ang pagtakbo namin ay about ourselves is just part of it. But mostly, it's really about those forces in our society na gusto na ng alternative. Gusto na ng nire-reject ang ganyang false dichotomy. Ayaw na sa mga dynasties, ayaw pumili kay Marcos o kay Duterte. It's about that. It's about consolidating this as a political force na magkakaroon ng united voice. It's also about that. And ang ganito, itong mga to, na galit sa dinastiya, ito ang market namin. And ang support niyan ay hindi nanggagaling, kapag sinuportahan ka niyan, hindi yan dahil meron kang pera, may akap ka, o meron kang makinarya. When you get support from this market, it becomes real support. And that real support is the one that is solid because it is founded on principles that they hold. Sila mismo, they hold that principle. They don't have to receive akap. They don't have to be part or influenced by the local trapo machinery. They will do on their own yung pagsusupport sa'yo. That is solid, real support. And that's the kind of support that we get. Hindi pa siya dominante, marami pang kailangan gawin, pero that's the kind of support na hindi mawawala. On the other hand,
ang mga dinastiya, what kind of support do they get? These are support na nakikreate, na mamanufacture based on money, based on machinery, based on ayuda, based on intimidation kasama dyan. Sa local areas, ini-intimidate nila mga botante. Based on yung takot sila sa mayor o kaya talagang ang mayor o kaya ang barangay captain ay sinabihan lang sila, mababaw. Dahil sinabihan ka lang ni barangay captain, bubutuhin mo, hindi galing sa kusa mo, solid ba yung support na yan? No. Kaya madaling mawala yan eh. Madaling mawala yung supportang yan. So ang support ng mga dinastiya is actually built on sand. Fleeting sand. Our support is based on solid ground. And it is just a matter of us consolidating that and harnessing it to be a political force in our country. And it is only a matter of time. I will tell those who say na barangay tanod na lang ang takbuhan mo, it is only a matter of time. A matter of time na lalakas tayo at wawalisin natin sila. Parang, sige, ganyan kayo mag-isip. Parang, halimbawa, yung mga dinastiya, yung mga administrasyon, yung mga Duterte, sila yung world champion sa boxing. Pero doon sa malayo, merong boxer. Gina-knock-out niya lahat ng opponents niya. Malayo pa siya. Hindi nyo ba nakikita? Baka yung hindi kilalang boxer na yun, na grabe sa boxing, baka lumapit yan at pagiging challenger. Sa ngayon, malayo pa. If you don't perceive the threat, well and good. No problem. Don't perceive us as a threat. Belittle us. Come on, go. So that we could just grow silently. Silently grow until we become of sufficient strength para wasakin namin kayong lahat. So, I welcome ang pagmamak at pagtutont at pagbibelittle. Go. Underestimate us. That's good. That's good. Go and underestimate. Ng barangay tanod lang talaga. Taga-bili lang o taga-hatid lang ng suka lang talaga. But we do get solid support. Solid and principled support. Dapat matakot kayo. Grabe. Attorney Luke, may mga panahon ba na naiinip kayo? Or parang, syempre nakikita ko na solid yung nakikita nyo eh. And diretso yung yung lakad nyo papunta doon. Pero sinasabi nyo na hindi man ngayon yan, papunta yan doon. Pero may mga araw ba na naiinip kayo? At ano yung nagiging paraan nyo para labanan yung inip na yun? No, honestly, that's my honest answer. I feel inspired. I feel the positive energy from the prospects of winning. I could feel it. Wala kami dito para matalo. We will do the work. We'll put in the hours. We will not stop. Yeah nga. Andun, malayo pa. But you don't perceive that as a threat, go. No problem. That's nice. I could feel that we could approach the enemy. And once we build enough strength, we could really mount something, a real challenge against this dominance of the dynasties. Kasi they are bankrupt. Wala namang nakikinig dyan sa mga yan eh. Diba? Yan ang kahinaan nila. Wala silang masasabi about the problems of our country. Wala silang alternatives, wala silang solutions. They really have accumulated so much power that it is even a contradiction. They fall into a contradiction. The more that they accumulate power, the more they will undermine the foundations of the rule. Bakit? Kasi the more na nagiging powerful ang mga dynastiyang yan, the more na hindi nila kailangan na solusyonan ang ating problema. The more na, kasi powerful sila eh. Mananalo sila kahit wala silang i-provide na solusyon. Mananalo sila kahit corrupt sila. Mananalo sila kahit mamamatay tao sila. Kaya anong result? Ang result ay wala na silang pakialam doon sa problema ng mga majority ng mga Pilipino. Wala silang pakialam sa sahod, wala silang pakialam sa krisis, at wala rin silang mga sasabihin tungkol dyan. Kaya, ang karakter nila ay kapag sila ay nagsasalita, walang laman. Walang laman, bankrupt. Pangalawa, pagka sila ay nag-approach sa mga tao,
magbibitbit sila ng artista. Entertainment and the dynastic rule, they are one and the same. Ang nagiging byproduct ng dynasty ay mga artista na kukuha ng pwesto at gagawa rin ng dynasty. And then number 3, they really are insensitive and they don't care. So umabot na yan sa ang Senado natin naging clown. 'Di ba? Like kahit anong sasabihin nila, okay, they can get away with it. But that reflects their power. And they are increasing in power. But that very process of them accumulating so much power, that will also undermine their power. Because dahil umabot na kayo sa ganyan, makikita ng lahat ng tao kung gaano kayo ka-bankrupt. Kung gaano kayo kawalang kwenta. Isusuka kayo. Yan ang sinasabi ng mga Greeks. There is a saying, na very, very wise saying ng mga Griego, whomever the gods wish to destroy, they make them crazy first. So these dynasties, because they have accumulated so much power, they already are crazy. But that is a prelude to them being destroyed. Boom! Grabe. And, Attorney Luke, itong mga nakaraang taon, nakilala kayo ng mga Pilipino, ng mga tao, sa mga debate nyo, sa mga interviews sa inyo, sa mga speeches ninyo, bilang isang taong hindi umaatras, palaban at walang sinasanto, kapag lalo na sa mga debate, Pero hindi po ba kayo natatakot, lalo na itong mga nakakaharap nyo, sabi nyo nga, galing sila sa mga makapangyarihang pamilya, posisyon, Hindi ba kayo natatakot na yung mga taong ito gagawa ng paraan para mabalikan kayo? Well, I'm just one person. So, the important thing for me is makapag-create ng movement. If I can do that, I could very well get eliminated. No problem. They can kill me. I'm not afraid. Di ba? As long as we could create a force na magpapatuloy. And yan ang aking talagang gustong mangyari. I will offer everything that I have, all my strength, everything that I've got. I will throw in everything I've got. Okay? Everything. Igagamble ko lahat yan. In the hope na magkakaroon ng kilusan against the dynasties. And once nangyari yan, and I'll get eliminated, destroyed or what, that's just the price I have to pay. And I have already long accepted that. Long accepted. It's not about me. Attorney Luke, tapos na yung eleksyon, sabihin natin, 2025, naproklama na yung mga panalo. Kasama kayo. Dun sa mga tumatakbo ngayon, sino sa tingin mo yung kaya mong makatrabaho? Tumatakbo o yung mga present? Tumatakbo. Di siyempre sasabihin ko si Calyodi, yung Makabayan Bloc, yung mga progressive, yung mga individuals na mga makakalikasan, mga labor leaders. Diba? Yung mga nasa present pala na, sorry, ulitin ko, Attorney Luke. So, pahirapin ko ng konti. Okay. Kasi sigurado na tayo sa sasagot yun din. Sa admin slate. Sino sa tingin mo yung kaya mong makatrabaho? At sino naman yung hindi mo kayang matrabaho, over my dead body, hindi ko makakatrabaho. Can you give me some examples? Sa admin slate. Sino nga ba mga tumatakbo? Sige, para malaman natin. Minalik sa akin. May dalawang tulfo. Sorry. Sorry. Medyo matapang yung... Tubig. Wala, hindi yun sadya. Wala. Ano to, nasamid si... Walang iniinom yan, nasamid si... Sino ba tumatakbo dyan? Nako, si ano? Sino? Si Kibbs. Kibuloy. Alam mo si Kibuloy, hindi ko siya sa Senado dapat makaengkwentro. Hahamunin ko si Kibuloy. Mag-usap kami tungkol sa Biblia umaga hanggang gabi. Baka mag-enjoy pa ako nakausap siya tungkol sa Biblia. Okay? Mag-quote siya ng Biblia na gusto niya. At sasabihin ko yung tunay na interpretasyon ng Biblia. Tandaan mo, gusto ko mag-seminaryo nung panahon. Pero hindi sa Senado.
Di ba? Eh, pag nakapasok sa Senado yan, di ba? Wala, ayoko na lang sabihin. Camille Villar. Camille Villar, gusto niya daw ng pagbabago. Alam mo, gusto ko siyang paunlakan. Tsaka bago daw siya Ito ang condition para I'll work with you, Camille Villar. Kaya hindi kita kaagad-agad i-dismiss. Dahil ikaw ay anak naman di ba? Ikaw anak. Betray your family. Betray your family. Di ba? Kasi ang family mo nasa negosyong lupa na maraming naapektuhan, na didisposes ng kanilang lupa. Di ba? Kung talagang bagong mukha ka, betray your family. Betray. Maganda niyan. Pwede tayong mag-usap, Camille Villar. I will convince you to betray your family. I can be very, very convincing. Very, very, very convincing. Really, for people to betray their class and their family. I have convinced young people from the propertied classes. In fact, one of them is a very important member of our campaign team. I will gamble on my persuasive powers. Let's talk, Camille Villar, how to betray the interest of your family. Pilin lang daw kayo kung saang mall nila kayo makikita. sa kapihan nila. Anyway, Tito Soto. Pwede bang si Vico Soto na lang? Vico Soto. Yung isang Soto na lang. Yun yung matinong Soto Si Vico Soto na lang. Hintayin na lang natin si Vico Soto. Pero underage pa yata no? For senator. O kaya mayor. Wala pang 40. 2028, no? Hintayin na lang natin si Vico. Okay. Vico. Bong Revilla. Alam mo, sa totoo lang, ang gusto ko lang kay Bong Revilla ay manunood ako sa mga bagong Budots version niya. Matutuwa pa ako sa kanya. Okay. Francis Tolentino. Meron ba ganun? Hindi ko nararamdaman yun. May ganun pala. Tol. Hindi mo na si Tol. Hindi ko alam na merong Senator Tolentino actually until ngayon na maganda ang kanyang mga advertisement. Pero nung time na senador siya, hindi ko nga alam na senador pala siya. Pero nung nagkaroon ng advertisement, sabi ko, meron palang ganitong senador. Baka silent type? Attorney Lo? Parang si Mark Villar. Si Mark Villar nung 2022, si Mark Villar daw tahimik lang. Nung naging senador, tahimik lang siya. Tahimik lang talaga siya. Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, idol ko yan Si Manny Pacquiao, idol Manny yan. Idol. Sa boxing. Sa boxing. Akala ko okay na. Hindi, sa boxing. Sa boxing. Alam mo, sa totoo lang, kahit mag-boxing yan ngayon, susuportahan ko pa rin yan. Pag nag-boxing siya, kalabanin niya lahat ng mga champion. Dati ko pang idol yan, si Idol Manny. Si Manny. Okay. Sa boxing. Speaking of ma-action, no? Lito Lapid. Si Lito Lapid, oh my God. Alam mo sa totoo lang, yung comment kong yun about Tolentino. Originally, sinabi ko rin kay Lito Lapid yan Nagulat ako na may Senator Lito Lapid pala. Kasi hindi ko naramdaman na mayroong senador na gano'n. Na Lito Lapid. Di ba? So, alam mo, let the artistas entertain na lang. Huwag nilang gawitin ang Senado na parang OJT. Di ba? Ang mga artista, ginagawa nilang Senado, tumakbo sila sa Senado para matuto maging senador. Si Lito Lapid, matagal na sa Senado, hindi pa rin natuto maging senador Kahit nag-OJT na siya ng matagal. Alam mo, talo pa siya ni Robin Padilla. Si Robin Padilla, ganun din. Tumakbo sa Senado para mag-OJT. After 2 years, at least natuto ng parliamentary procedure. Naalala mo yung isang Senate hearing? Sinabi niya kay Ejercito, JV, no? Sabi niya, Mr. President, I move. Hindi kumpleto, pero at least partial, di ba? Natuto siya ng parliamentary procedure after 2 years, sabi niya, I move. Hindi nga lang niya na kumpleto. Hindi niya nagalaw. Pero at least may partial. Patapusin natin, hanggang 3 years pa siya. Baka makumpleto niya na yung sentence niya.
At least gumalaw na. I move. I move. Tapos later on, pwede niya nang kumpletuhin. Oo. Di ba? Unti-unti lang. Ano lang. Installment, di ba? Installment. At least yung investment natin sa kanya bilang may posisyon sa judge. At least Yung unti-unti. sa education niya, di ba? Binabayaran pa natin ng daan-daang libong sweldo niya at mga kung anong pork barrel. Kahit paano, di ba? May makukuha ka, may mahihita ka. Kaya mas okay pa ako kay Robin eh. Oo. Kay Lito Lapid, experience na wala, hindi pa rin eh. Nung tinanong nga ako noon sa GMA debate, wala kang experience, sabi ni Pia Arcangel. Wala kang experience. Paano naman ang magagawa mo na wala kang experience sa politika? Gusto ko sana sa kanyang sabihin eh. Si Lito Lapid, experience. May nagawa ba? Ilang taon ng senator eh. Di ba? So kung experience-wise lang, dapat meron na tayong mahihita. Wala eh. And ako matagal ko na rin inaabangan na sana mahati niya yung bala. No? Ay, oo. Alam mo, sa totoo lang, na-imagine ko yun. Kung si Lito Lapid ang ipadala natin sa West Philippine Sea, tapos ang mga Chinese. Ha? Ang gagawin lang nun, di ba? Pag dumating yung mga naval forces ng China, di ba, hindi na natin kailangan ng maraming ammunition. Di ba, yung mga missile ng Amerika, nandito na. Ba? Gawin ni Lito Lapid doon sa likod, i-fire ang missile. Di ba? Tapos lalagyan niya nung... Pag lumusot doon, mahati, patay ang... sabog ang mga barko ng China. Baka yan kaya siguro, umaasa pa rin yung mga Pilipino na magawa niya yan. Na, si Lito Lapid. Medyo, nadaanan natin, tuloy natin, Attorney Luke, Ping Lacson. Ping Lacson. Ito, seryoso ang sagot ako dyan. Kasi medyo marami pa rin bumoboto sa kanya na despite ang record niya sa martial law, part yan ng military establishment na alam naman natin ang military establishment ng panahon ng martial law, yun yung nanguhuli, nang torture. Dapat hindi nga natin pinapatawad pa yung mga ganyan. May dugo sa kanyang mga kamay. Tapos, tumakbong presidente nung last time. Tapos ngayon kay Marcos, walang prinsipyo yan. I will not work with such people. Okay. Pia Cayetano. Pia Cayetano, yan ang pinaka-problema. Yan ang pinaka-problema. Wala kasi ako masabi sa kanya. Hindi ko alam anong worse eh. Mas worse ba yung may masabi ako? Kaysa sa dun sa wala akong masabi. Wala akong masabi. Parang ilang segundo yun, nung sinabi mo yung pangalan. Nung sinabi yung pangalan, ano ba masabi ko dyan? mas worse yata yun eh. No? Parang okay din na wala na masabi, Attorney Luke eh. Yung mga nasabi mo kasi sa iba. Parang mas masahol yung wala kang masabi eh. Kasi diba, parang walang notable. Walang notable tungkol sa'yo. Parang sabi ni Pia, baka si Pia, sasabi niya, please naman, magsabi ka ng something. Para notable naman ako. Konti na lang, Attorney. 3 na lang. Ito na yung pinaka mga, pambato na. So, meron ng siyam na hindi makakatrabaho ni Attorney Luke. 3 na lang. Abby Binay. Nako, yan ay medyo maingat ako dyan. Alam mo bakit? Kaklase ko yan sa law school. Oo. Hindi naman, maganda naman ang relasyon namin. Diba? Kaya, for the very first time, Simmer. Abby. Simmer. Mamaya na lang pagtapos ng podcast. Swerte ng mga kaklase ni Atty. Luke. Medyo naka-exempt kayo ha. May isang nakatakas posible. Tingnan natin. Pero, abangan natin yung behind the scenes kung ano sabihin ni Atty. Luke. 2 na lang. Nako. Atty. Luke, ito, imposibleng hindi mo to kilala. Kasi kahit saan ka magpunta nandyan eh. Oo. Beno Rabalos. Patay. Hindi na dalawa. Hindi na isa. Hindi na si Abby Binay. Brad ko sa fraternity. Si Benhor. Oo. Okay. Kaya Brad. Maraming Brad tumutulong sa akin. 2 na yung zipper. 2 na yung Eto, sigurado, zipper din to sa inyo. Attorney Luke, nag-iisa na lang. Ito, feeling ko makakatrabaho nyo na to. Kasi, may mga hindi na makakatrabaho. Isa na lang, nag-iisa na lang. Amy Marcos. Alam mo ba na
meron akong joke tungkol kay Amy Marcos. Baka ayaw niyang ako katrabaho. Pag narinig mo yung joke na yon, marinig niya, baka siya na mismo ayaw. Ayoko yan. Ayoko. Yung joke na yon, it's about Arsenio Lacson. So, siya na mismo ayaw. Kaya hindi na ako kailangan mag-reject sa kanya. Wag na natin kwento. Huwag na natin ito. Naku, sayang. Walang makakasama si Atty. Luke sa slate. Pero merong dalawang... Pero may dalawang tignan natin. Hindi, naka-zipper lang. Kung makakatabi ni Atty. Luke. Pero syempre, alam na natin yung labas dun sa slate na yon. Meron bang labas sa slate na yon at wala sa mga kasamahan nyo ngayon na parang naiisip nyo posibleng makatrabaho ko to? Kaya kong makatrabaho to? Present Senator na lang, si Risa Ontiveros. Yan lang ang nakikita ko na, diba, labas sa slate at syempre labas doon sa mga progressive, no? Na incumbent, si Risa lang. Risa lang diyan ang may tapang, may pagtingin sa tamang posisyon. Yan, kaya kapag nagbago ang sitwasyon, gandang imagine, di ba? Mag-tandem or kung dapat hindi lang ako dapat maraming progressive candidates. Atty. Luke, grabe. Sana kinaya nyo yung natin, yung pinahilera natin kay Atty. Luke at isa-isa niya mga magigiting na kandidato ng ayoko nang sabihin yung pangalan ng grupo. Pero Atty. Luke, curious lang ako, syempre nag-aapoy lagi yung yung energy nyo para sa mga pinaglalaban nyo dahil very firm yung prinsipyo ninyo, malinaw sa inyo kung anong ginagawa nyo. Pero meron bang araw na natanong mo sa sarili mo kung para saan pa yung ginagawa mo? Kasi sabihin na natin, may mga araw siguro na may mga hindi nagtatagumpay dun sa mga pinaglalaban. No, sa mga araw na yan, na merong mga hindi nagiging matagumpay, anong sinasabi mo sa sarili mo para magpatuloy? This is something na hindi na-appreciate ng mga tao na mahilig lang parati sa winner. Dito kasi sa Pilipinas, ang ating obsession ay sa powerful. And if you're a winner, a lot of people will join you. Kasi winner ka, people love winners. So ang challenge is unless na manalo ka, 'di ba? Unless na manalo ka, mahirap ka talaga magkaroon ng following. Kaya medyo saludo ako doon sa mga sumusuporta sa atin nang hindi pa tayo powerful, 'di ba? Pero this is what they don't appreciate. The position of someone na wala sa power at hindi pa nananalo. Kasi I feel the advantage of me, di ba? Dictating the pace and the momentum. I can dictate when to attack, I can dictate the momentum, I could actually plan out kung paano na i-challenge itong mga powerful na ito. That is the advantage of someone like me. And I enjoy every moment of that, realizing that I still don't have power and I haven't won the kind of privilege that I have in dictating the pace, determining the timing of the attack, and trying to plan on how to destroy these people na nasa poder. I enjoy that. Mas sa tingin ko, minsan hindi mo rin alam kung ano bang mas disadvantaged position. O yung nandun ka na sa tuktok, and you have to defend yourself from each and every attack on you, or wala ka pa doon. At ikaw ngayon ang nagpaplano, paano mo mawasakin ang mga walls ng kanilang kastilyo. Mas masarap yung magplano ka paano wasakin ang walls ng kanilang kastilyo. Ganda. Atty. Luke, parang siksik yung mga araw nyo nitong mga nakaraang linggo, ito lalo na nung simula nung pagtakbo nyo. Paano nyo nasasabi na pag lumipas yung isang buong araw at naging matagumpay yung araw na to? Actually, pag tinatanong ako nila, alam mo, may mga high points o may mga low points, natanong nila anong reaction ko. Actually, nonchalant. Parang dumadaan sa akin to na wala akong time to be emotion, to magmuni-muni, to feel the emotions, di ba? Honestly, I just enjoy each and every moment of battle, each and every moment ng bakbakan. Na I don't even have time to contemplate on the highs and the lows of how I should feel.
Kasi after that, tomorrow is another day. Mm. Boxing na naman, tomorrow and ganon. Mm. Baka later on na lang yan. Baka after all of these things are over. Tama. Nasa kainitan ng ano. Oo, kainitan. Ng Diba? laban. Nakaganon lang ako eh. Parang lang akong kabayo eh. Nakaganon. Nag-attempt lang ako na, na magmuni si Attorney Luke, pero nandun pa tayo sa thick of ano eh. Pero ito, Attorney Luke, medyo looking forward din ito, no? And siguro baka hindi, again, dahil sa init ng kampanya rin ngayon, baka hindi na rin natatanong sa ito. Pero i-attempt ko rin itanong, no? How would you want to be remembered? At siguro isipin na rin natin, alam ko may mga anak po kayo, no? Darating yung araw na siguro, how many years mawawala na kayo? Mawawala na rin siguro kami, no? Pero nandiyan pa sila. No, anong gusto nyong masabi at makwento ng mga anak ninyo tungkol sa inyo? How would you want to be talked about? Ano yung gusto mong magets ng mga tao tungkol kay Attorney Luke? Okay, gusto kong i-quote si Che Guevara. Nung bago siya umalis sa Cuba at pumunta siya sa Congo at pumunta siya sa Bolivia kung saan siya namatay. At alam niyang hindi na siya babalik. Alam niya na makikipaglaban siya at alam niya ang consequences nung kanyang pakikipaglaban para sa mga api sa lipunan. Alam niya na hindi niya na makikita ang kanyang mga anak at hindi niya makikita ang kanyang asawa. At siya ay nagsulat ng love letter sa kanyang mga anak at sinabi niya doon sa kanyang letter sa kanyang mga anak na mga maliliit pa. Ang sabi niya, hindi dapat, ito ang pagkatandaan niyo, ng pagkamuhian niyo ang lahat ng manifestasyon ng pang-aapi sa kahit anong forma nyo man to makikita. At yun ang gusto kong maalaala na ma-remember tayo na kinamumuhian ko ang lahat ng forma ng pang-aapi kahit saan mo man makita ito kahit saang dulo ng mundo. Yan lang. Ganda. Attorney Luke, ang saya ng kwentuhan natin pero may isa akong huling katanungan sa inyo. Kung isa sa t-shirt ang buhay mo, ano ang nakasulat dito at bakit? Hirap naman ang tanong mo. Parang nawala yung pagka-witty ko. Ha? Kung isa sa t-shirt ang buhay bumagal, mo. Bumagal ang buhay ng Francis. Okay, sige. Tinanong ko na ko. Super time. Kung isa sa t-shirt ang buhay mo, ano ang nakasulat dito at bakit? May nakita akong t-shirt dito. May nakita akong t-shirt. Yan ang sagot doon sa nauuso ngayon sa mga Gen Z. Gets nyo ba ako? Yeah. Di ba? Yan, pero sinagot ng t-shirt dito. Gets Sinagot. ka namin. Gets ka namin. Yun, grabe. Attorney Luke, bago tayo matapos, bibigay ko pa rin yung floor sa inyo. No? Nakikinig, nanonood ang millions and millions of viewers natin. Mga Pilipino at actually even Pinoys abroad. Nanonood sila sa inyo. Ano pong gusto nyong sabihin sa kanila ngayon? Panahon na ang ating mga leader sa bansang ito ay wag na nating kukunin doon lang sa iisang source. Parati ko sinasabi yan, dahil sa 110 milyong Pilipino, bakit ba na ang source ng pinagpipilian natin ng mga leaders natin ay iisa at iisa lang mula sa political dynasties? Na ang political dynasties, ang pag-iral niyan ay nakikita natin ang mga leaders na kanilang napuproduce. Ang napuproduce nilang leaders ay incompetent, corrupt, walang laman, bankrupt, nagva-violate ng human rights. The most incompetent leaders na walang pakialam sa atin. Na panahon na sa 110 million Filipinos na napakalaki ng iyong pool at maraming mga balon kung saan ka kukuha, panahon na maghanap ng ibang balon. And ang ino-offer namin ay ang mass movement na nakakapaglikha na mga leaders, ang mass movement na bihasa sa issues, pinaglalaban ang issues na ito, may mga solusyon sa kahirapan, tinanggap ng masiyang sektor natin na leader ng kanilang organisasyon at kilusan, at mas maraming leadership skill, mas competent kaysa sa mga political dynasties. Bumoto tayo ng mula sa workers movement. Bumoto tayo ng mula sa peasant movement. Bumoto tayo ng mula sa
women, the youth, lahat ng basihang sektor na patuloy na lumalaban. And I assure you, mas magagaling na mga leader yan kaysa sa mga political dynasties. Like, subscribe, follow The Linya Linya Show sa Spotify at YouTube. Salamat sa lahat ng mga nanood ng episode na to. Mainit, mas mainit pa sa kape ang ating usapan kay Attorney Luke, pero ang saya rin at malaman, makabuluhan. Sana marami rin kayong natutuhan. At kung gusto nyo pang masubaybayan yung mga ginagawa at plataforma ni Attorney Luke, matatagpuan natin sila sa Facebook, sa X, sa Twitter, saan pa? Sa May Instagram, meron? TikTok, may Instagram. Instagram, TikTok, Attorney Luke Espiritu. Luke Espiritu PH. Luke Espiritu PH, hanapin niyo yan. TikTok 25 Luke Espiritu PH. 25 Luke Espiritu PH. Subaybayan nyo para malaman ninyo. No? Patikim pa lang tong interview natin kay Attorney Luke. Nandun yung kanyang mga ipaglalaban, plataforma sa kanyang pagtakbo bilang senador. At Attorney Luke, maraming salamat. Maraming salamat. Sa pagbisita sa Linya Linya at saka sa pag-share ng mga thoughts ninyo. Good luck. Sinubukan kong maging light nung simula, napansin mo? Di ako nagsasabi ng something, pero naging seryoso eh. Sorry, Attorney, nilatag ko kasi sa inyo yung mga kinaiinisan natin. Sige na. Pero tama yun, gano'n naman ang alam nyo, Attorney Luke, very linya-linya yan. Okay. Simulan natin sa konting tawa, pero siyempre seryoso ang mga nangyayari. Okay. Kailangan nating maging seryoso. Pero, good luck sa mga makakaharap ni Attorney Luke sa debate, no? Galingan nyo kasi lagot kayo kay Attorney Luke. Ano? Pero Attorney Luke, good luck sa campaign season, sa team ninyo. Maraming salamat po sa oras. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Huling linya ko, mahalaga ang bawat takbang, lakad lang, mahanap mo rin ang linya mo. Salamat.